Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa palatuntunang Radyo OFW sa telebisyon. Welcome on a Friday. Friday na ba talaga? Parang kaka-Monday pa lang, tapos Friday na ngayon. But thank God it's Friday. Yan ang hirit ng mga manggagawang madlang people. Except sa Saudi dahil holiday na sa kanila. Pinabati po namin ang lahat ng mga OFWs na kikinig at nanonood ngayon. Lalong-lalo na yung mga nakamonitor sa atin sa pamamagitan ng ating online streaming na naaabot ang ating mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din naman dito sa Pilipinas sa pamamagitan po yan ng Cable Link TV Channel 7. Maligayang panonood sa ating mga taga-subaybay. Today is August 19, 2016. And as usual, ay jam-pack na naman ang ating palatuntunan ng balita, impormasyon, public service, at syempre yung ating engagement sa mga OFWs, yung kanilang sagot sa ating question of the day. Mamaya babanggitin ni Sis Gemma, kami muna yung magpapakilala sa inyo. Ako po si Hana Senyeres. Ako naman po si Gemma Gumamela at your service. Girl power tayo ngayon sa program. Wala yung mga kalalakihang nag-a-appear kahapon dito. Oras na pang bumawi. Welcome po. Ito po ang Radyo OFW sa telebisyon. Sa mga gustong tumawag, 0977-631-0607 for Globe, 0949-570-8003 for Smart, o di naman kaya sa isa pa nating text line, 0917-798-8910. Hotline natin, 997-7589. Umpisahan na natin ang ating balitaan at alamin natin ano bang latest sa mundo ng mga OFW. Mga OFW na apektado sa mass layoff sa Saudi, pinai-issuean na ng bagong work permit at ikama. Iniutos na ng pamahalaan ng Saudi Arabia na maiproseso ang work permit o ikama o exit visa ng mga stranded na overseas Filipino workers na matapos mawala ng trabaho. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Sylvester Bello III, nakipagpulong na ang mga opisyal ng Ministry of Labor ng Saudi sa Ministry of Interior and Passport Office upang maiproseso ang renewal ng work permit at ikama ng mga OFW na manggagawa ng Saudi Ogar at sa Riyadh. Ang nasabing kumpanya ay nagpatupad ng mass layoff at libo-libong OFWs ang naapektuhan. Binigyan din umano ng pagkakataon ang mga apektadong manggagawa na magpasya kung nais nilang lumipat ng ibang employer o umuwi na lamang sa Pilipinas. So at least may choice yung ating mga OFWs. At ang pinakamaganda dyan ay naandyan mismo, ang Secretary ng Department of Labor and Employment upang ay ma-monitor mismo yung kalagayan ng ating mga OFWs. And you're given a choice, that's very clear. Kung gusto nyong manatili, magtrabaho sa Saudi, gusto nyong lumipat ng employer, o gusto nyo nang umuwi sa Pilipinas. Binibigay po ang desisyon
sa mga OFW mismo. So kahit ano man pong inyong maging desisyon ay handang-handa po silang tumulong sa inyo, no? Then sa ating embassy, sa DOLE at sa DFA. Mamaya meron tayong iba pang mga embassy updates ha. Baka may mga holidays kung saan walang pasok sa mga embassy sa iba't ibang bahagi ng At mga ngayon posts. ay Manuel L. Quezon Day. Today. Kaya walang pasok ang QC. Kaya pala bandang Walang QC, traffic. wala na masyado. Doon kanina, kasi doon ako dumaan sa may Osmeña, yung ginagawang doon, yung Skyway, extension ng Skyway. Naku, talaga naman. Friday, umulan. May traffic po talaga dyan. Ito muna pong isa pa nating medyo hindi po magandang balita. Ito naman ay kaugnay dun sa kababayan nating OFW, isang Pinay na ginahasa ng amo sa Saudi Arabia. Ang malungkot na balita, ang ating kababayan po ay pumanaw na. Pumanaw na ang Pinay na umano'y ginahasa sa Saudi Arabia. Sa isang panayam kay Labor Secretary Sylvester Bello III, pumanaw na si OFW Irma Avila Eldoy, 35 years old, na sabing ginahasa ng kanyang employer. Naniniwala si Bello na hindi lang rape ang nangyari sa kanya, kundi ay maaring gang rape daw. Dahil marami itong pasa sa katawan at duguan ito nung dumating sa panggambutan ayon din sa mga nurse. Ayon sa kalihim, may natasan na siya sa DOLE at DFA para ipaalam sa Saudi government ang sinapit ng kababayan natin upang maimbestigahan ito at mahuli ang salarin. Pinamamadali na rin ni Bello ang pagpapauwi sa Pilipinas ng mga labi ni Edloy. Una nang pinasuspindi ni Bello ang operasyon ng recruitment agency na nagpadala kay Edloy sa Saudi habang isinasagawa ang pagsisiyasat. Kami po ay nakikiramay sa pamilya po ng ating kababayan na si Irma Avila Edloy. Sa kanyang sinapit, ang balita ko dito, wala pa yata siyang, kundi ako nagkakamali, isang linggo o isang buwan. Basta bago pa lang siya, doon sa Saudi Arabia, nung nangyari sa kanya itong very, very unfortunate incident na to. At nakakalungkot, nakakalungkot sapagkat nagpunta doon yung kababayan natin upang magtrabaho at upang maiahon ng kanyang pamilya mula sa kahirapan dito sa Pilipinas. Walang ibang intensyon kundi magtrabaho sa Saudi Arabia. And yet, ito pa ang mangyayari sa kanya. Alam nyo, hindi ho kasi ito ang first time na we are hearing of such a case of one of our own. Isa nating kababayan, kababaihan, na ginahasa dyan sa Saudi Arabia. Hindi lang sa Saudi, napaka rampant, pati sa Kuwait, sa UAE. So ngayon ang tanong, dapat pa bang ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga kababaihan natin sa Saudi Arabia para magtrabaho bilang household service worker? Lalo-lalo na sa Kuwait at Especially in Riyadh. Kuwait and Saudi Arabia. Kasi nga, sa ganito mga pangyayari, palagi na lang ba tayo magiging reactionary, di ba? Pananagutin yung agency, sasabihin dun sa Saudi government na imbestigahan. I think it's about time that we should review our policy when it comes to sending the most vulnerable sector of the OFWs, etong household service workers. Dati kung tawagan ay domestic helper, na i-review natin ng husto. Tama pa ba itong ginagawa natin? Should we keep on sending our women folk to the lion's den, ika nga? Kasi alam niyo, napaka-vulnerable po na sector ng household service worker. Bakit? Sapagkat sa bahay yan ng foreign employer 24/7. nagtatrabaho. 24/7. Hindi ba? 24/7. Tapos, imagine mo na lang, sa ibang category, for example, if you are a doctor, you're a nurse, you are a construction worker, an engineer, usually meron kang sarili mong accommodation. Hindi ka dun tumitira sa bahay ng boss mo, hindi ba? Unlike our household service workers na doon mismo, sa pamamahay ng kanilang amo. At saka maraming uncertainties. Una sa lahat,
ano ba yung magiging ugali nitong amo? Kaya nga ako ay curious, ano ba yung pangalan ng agency na nagpadala dito sa kababayan natin na si Irma Avila Edloy? Sino yung agency na nagpadala dyan? Kasi kung meron ganitong pangyayari, we also have to find out kung eto bang employer na to ay meron ng record ng abuse sexually o di kaya rape o any kind of exploitation sa mga household workers niya, di ba? Meron na bang ganon? That's one question. At kung meron na, bakit pinayagan pa, no? Na magpadala o makakuha ulit ng Filipina? Yun nga yung sinasabi ko, no? Ang problema kasi minsan, ang nagiging problema dun sa ibang mga recruitment agency, hindi ko po nilalahat, kundi yung iba, na sobrang profit motivated. Di ba? Na, syempre, sa bawat isang ma-deploy na OFW, babayaran sila ng employer ng mga processing fee, etc. So, kikita si agency dito nang nagpapadala. But, sometimes, hindi na nafa-factor in yung ano ba yung ugali, ano ba yung record nung employer kung saan yung pinapadala itong OFW. Yan ba ay good record, bad record? Huwag kayong basta-basta magpadala. At saka kung meron ng napauwi na Pilipina from that employer, the agencies should stop And sending. curious din ako, 'di ba dito sa Pilipinas, yung mga OFW may training, sila din dun ba, yung counterpart ba dun, may ginagawa din sila para malaman natin ng gobyerno natin na capable sila or in good intention sila mag-hire. As I understand it, meron namang ganong mga orientation sa foreign employers na pinapatawag sila at sila mismo merong silang briefing kung ano ba yung mga batas na dapat sundin, ano ba yung mga rights ng workers. Although hindi ko alam kasi on paper it's a very good concept na ipapatawag mo yung foreign employer para pagsabihan na ito yung karapatan ng worker. Pero nangyayari ba? Nangyayari ba? That's one, okay? At lahat ba ng mga employers ay napapaliwanagan ng maayos? Okay? Kasi alam niyo yung isang household service worker, ang dami niyang, like I said, ang daming uncertainty. Una yung employer. Minsan hindi lang yung employer ang dapat mong pakisamahan. Hindi lang yung lalaking employer, pati yung madam, si madam. Yung mga anak. Yung mga anak. Minsan yung extended In-laws. family. Diba? Yung mga in-laws, minsan ipinapadala pa yung mga kababayan natin sa ibang bahay, although ang nakalagay sa kontrata, etong household lang ang pagsisilbihan niya. So, napakadaming mga issues talaga. And I think it's about time na i-review natin ng husto. Dapat na bang magkaroon ng moratorium sa deployment ng mga household service workers? Kasi para sa akin, dapat matigil na ang ganitong pangyayari. Kung meron man tayong magagawa, sana, meron tayong magawa na ang mangyari ay hindi na natin kailangan na ipadala pa sa ibang bansa yung mga kababaihan natin para magtrabaho as household service workers. Hindi na kailangan na mag-resign yung mga teachers, yung mga nurses at ibang mga professions para lang kumagat sa alok ng mga agency na nag-aalok ng trabaho bilang household service worker dahil mas mataas o mas malaki ang sweldo. Sana matigil na yan. At kung meron man tayong mailalaan na budget para sa local employment. Kasi marami pa rin tayong mga industries na hindi pa fully na ma-maximize. Total, meron naman mga pwedeng maging training, kundi man livelihood training or skills training. Basta ang punto lang, huwag na tayo magpadala, lalong-lala na doon sa mga countries na talaga namang notorious. Okay? Buti sana kung ngayon lang to nangyari, pero paulit-ulit na lang. How much longer are we going to allow this to happen to our Filipinas? Dapat po ito'y matigil na. And again, etong tanong na ito ay binabalik po namin dun sa mga viewers, kung kayo po, ano po bang opinion ninyo? Dapat bang magpatupad na ng deployment ban ang pamahalaan? O dapat ba tuloy-tuloy lang? Okay? Tuloy-tuloy lang yung ating pagpapadala ng mga household service workers. Ano pang opinion ninyo? Ipadala nyo po sa amin yan, sa pamamagitan po ng ating Facebook page, dun po sa mga nabanggit ko na mga hotline numbers, o gusto nyo po tumawag kayo sa landline to share your opinion kung ano po ang inyong say dito sa issue na to. And of course, with that, we enjoin everyone to say a prayer for our kababayan, si Irma Avila Edloy. Include her in your prayers for the repose of her soul, for her to rest in peace, At saka syempre yung pamilya din po ng ating kabayan ay atin pong ipanalangin, na kayanin po nila ang itong pagsubok
dahil po dun sa nangyari sa ating kababayan. Antabayan po namin ang inyong mga sagot, pero hindi po yan ang question of the day. Although we do have our regular question of the day, but we would love to hear from you kung ano po ang sa inyo po dito sa balita na ito. At sa pagpapatuloy po natin ay babasahin na natin yung iba pa natin mga advisories. Marami tayo dito mga embassy advisories at saka yung sagot sa inyong question of the day. Sa pagpapatuloy po yan ng Radyo OFW sa telebisyon. Oras natin 8:22 p.m. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin kasama ang Biogesic po. Biogesic na? Mrs. Biogesic po. Biogesic. Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8 Media Broadcasting Network. Kapag lumindol at nasa loob ng isang gusali, gawin ang duck cover and hold. Habang lumilindol, yumuko o umupo, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang humupa ang lindol. Lumayo sa mga babasagin, gaya ng bintana, estante at cabinet na maaaring bumagsak. Pag humupa ng lindol, lumabas ka agad ng gusali at pumunta sa open area. Huwag gumamit ng elevator o escalator sa inyong paglabas. Suriin ang sarili at mga kasama kung may nasugatan. Maging alerto dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan, isang paalala mula sa 8 Media Broadcasting Network. Balita, komentaryo, maging pinakamay init na mga issue ng lipunan. Yan ang sentro ng bawat bitaw ng Asero ng Masa. Melchor Bendigan Balawas. Walang kiling ng mga deliberasyon ng mga ideya at opinyon. May paninindigan. Sintigas ng Asero. Asero ng Masa. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Nagbabalik po ang Radyo OFW sa telebisyon. Ngayong TGIF Friday. Abangan niyo po mamaya ha, at meron tayong makakausap live na live mula sa South Korea. South Korea. Isa itong OFW at advocate. Pag-uusapan natin ng mga activities ng Filipino community at saka yung mga advocacy ng ating phone patch guest na si Mr. Joel Badulis. Abangan niyo po yan makiki-update tayo sa South Korea. And special mention to DJ Jenny Kim, ang ating overseas correspondent for South Korea. Soon magiging guest natin siya. Very Next soon. month. Very soon meron tayong magiging live broadcast from Korea. Sino kaya magpo-broadcast galing doon? Abangan. Abangan. Marami na tayo dito mga check-in. Kumbaga sa airport, talaga namang on time mag-check-in. Bawal malate bawal matraffic. Mini-message pa nga tayo Mas nauna pa sila. Ba't wala pang Facebook? Ito na. Ating Facebook page nga pala para dun sa mga televiewers natin, facebook.com/radioofw. Uy, huwag niyo kalimutan i-like yung page. Kasi alam niyo makaka-receive po kayo ng notification from our page
kung kailan online na o kung kailan live na yung broadcast ng Radyo OFW. So, it's important that you like the page para po updated kayo. At saka syempre para makita nyo rin po yung ating question of the day na maaga natin pinopost. Ginagawa natin dito pa lang afternoon, Manila time. Pinopost na natin yan in preparation for the program kung saan binabasa natin isa-isa yung inyong sagot sa question of the day. Ano nga bang QOTD natin ngayon, Sis Gemma Gumamela? Describe your employer in 3 words. Mahirap bang i-describe? Mahirap bang in 3 words? Ayun. Wag mo ipa-describe sa akin yung employer nitong pumanaw nating kababayan at bawal mag-bad words on air. Naku, nakakainit ng ulo. Ano yung ganong klaseng mga employer? Wag na yon. But anyway, yun po yung question of the day natin para sa ating mga viewers. Describe your employer in 3 words. Marami ako nakikita, na mabait. Meron namang ibang nakalagay, abusado. Babasahin pa ba natin yung pangalan nila? Pwede naman. Depende na rin. But, we want to know, ano bang status ninyo? Kung karamihan ba ng mga employer ay maayos? O kung hindi, di ba? Kung hindi maayos, sabihin nyo sa amin, ha? Kung sino yung agency niyan. Isusumbong natin kay Kuya Lito. Kasi yun responsibility ng agency na alamin yung kalagayan ng isang OFW. And there is such a thing as ethical recruitment. Yes. And recruitment does not stop when the OFW is deployed. At when the OFW reaches the job site, dapat continuous ang monitoring. Dapat bukas palagi ang opisina ng mga agency to receive any complaints. And they should act promptly. Action agad dun sa mga reklamo, Lalong-lalo na yung mga minamaltrato. Kasi dun pa lang, pwede na natin ma-prevent yung iba't ibang mga circumstance, Kung ang mismong agency magmo-monitor niya kasi sila yung may access dun sa counterpart na foreign recruitment agency as well as the employer. And para siguro sa kaalaman din ng ng lahat, yung mga nagrereklamo sa agency, isulat nila yung detalye ng nireklamo na nila kung anong petsa yun. Kasi kadalasan ng lumalapit sa atin, sasabihin lang nila, ay, tumawag na kami sa agency. Pag tinanong natin kailan yun, yung nahihirapan sila para at least yung pagreklamo din, paghingi natin ng tulong, mas maayos. So, kailangan detalyado. Okay? At saka, dapat, meron ding yung definite time, 'di ba? Kasi minsan may mga nakakarating din kasi syempre siguro that's being the nature of social media. Marami kasi mga post na share. So minsan pagdating sa atin yung pala last year pa yon o 6 months ago pa yon na tapos na pala case closed So it's important also na merong sinishare nyo yung detalye and also the exact time of your complaint or exact date of your complaint para maliwanag. Okay, ito, umpisahan na natin, ha? And dahil dyan, batiin natin si Sir Lito. Hello, Sir Lito. How's Davao? Hello! Naka-tune in siya Naka-tune in siya from Davao. Ayan, happy viewing. Yes, happy and hello din kay Ma'am VK. Kasama niya. Masarap ang durian dyan. Ikaw ba kumakain ng durian? Hindi, ayaw. Ako, I'm proud to say that I do, ha? Kasi natuto ako niyan because my father is a Mindanaoan. Nakakaya mang aminin, pero nakatikim ako ng durian sa Taiwan. Sa Taiwan? Doon sa anak ni Yeye. Kasi favorite meron ka bang means of comparison sa durian dito sa Pilipinas, particularly sa Davao? Wala. Yung father ko kasi, syempre, he also grew up in Compostela Valley. And tapos, noon, actually, sa tingin ko, sa aming magkakapatid, ako lang yata kumakain yan Kumakain ako yung candy na. Candy. Ay, masarap yung ice cream. Isama ko nga yun sa bucket list ko. Bucket list na yan. Ellen Canal from Singapore.
Hello. And of course, to our Suki, Rolando Carabello. Oy, si Sir Rolando Carabello, kasama siya dun sa Sagip Stranded. Nakikita ko nga yung mga live videos niya at ako'y tuwang-tuwa sa totoo lang. My hat's off, although wala akong hat, kundi meron akong headset na hindi ko pwedeng tanggalin. But, ako yung humahanga dun sa ating mga Filipino community leaders, hindi lang yung mga leaders, pati yung mga volunteers, lahat po ng mga nagsasama-sama at nagbabayanihan para po tumulong dun sa mga stranded OFWs. There's been an outpouring of help, of support, of goodwill. Lahat po ng mga PhilCom dyan sa Saudi, lahat po na nagdo-donate. Kay Sir Frank Yes, Resma. kay Sir Frank Resma, kay Sir Rolando Carabello, sa lahat po ng ating mga leaders niyan. You are doing a good job. An amazing job. And keep up the good work po para patuloy lang po tayong makatulong dun sa mga nangangailangan ng assistance natin dyan po sa Saudi Arabia. Needs de la Cruz de la Torre, first. Wow. Meron ng gano'n. May First award ba comment. yung first? Hindi, wala. Sorry. Bati lang. Hello. First. Pero ang merong posibleng merong premyo, ito na. Yung mga nagpapadala sa atin ng mga fan sign. Yes. Kanina nakita ko yung fan sign ni Sis Hazel from Malaysia. Yeah. Sis Hazel Rosimo. Alam niyo, pwede kayo magpadala ng inyong mga fan sign at i-upload niyo yan sa ating Facebook page sa Radyo OFW or facebook.com/Radyo OFW. Pwedeng yung fan sign na selfie o di naman kaya ay graphic or mga artworks. Pwede po yan. I-upload nyo na po yan at i-hashtag nyo ang Radyo OFW. Thank you for all the hearts. Nagliliparan ng mga hearts. Melaya Rivamonte, Mary Bell, hello po. Maritas Cow, hello from Kuwait. Sino pa? Ito, si Ira Celarom, hello. Batiin natin si Ben Stockmall. Pakibati naman po sa department namin, Medical Gas Technician from Al-Hada Armed Forces Hospital, Taif Region, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Actually, yung message niya nasa page natin sa inbox. I see. Tatlong araw na niya. Sorry, nag-crash kasi yung namin kahapon. Session kaya na po, hindi nabasa nga. Tsaka kasi yung itong ginagamit natin sa Facebook Live, this is actually my cellphone. Kaya hindi ko rin ma-check yung mga message dito ko sa laptop chine-check. But anyway, maraming salamat po yung mga kababayan natin sa Jeddah na kay nakamonitor. Nasif Saripada, Ma'am, nagpapasalamat po ako sa Radio OFW at binati niyo po ako kagabi from Jeddah. Shukran, mga sadik. And ito rin naman, sa Incheon, South Korea naman, si Ray Avelino Benedicto. From Dubai naman, si Melchor Galora. Talaga mga worldwide, pang world class talaga ang ating mga viewers. Kay Hani Rahim, good PM Hana from the mom. How about the dad? Si Ira Stella, great Friday evening po from Riyadh, Saudi Arabia. Hi, ganda. Pabati naman po. Bati mo daw. Si Eric Bonbon and Nonoy. Hello? 07020 Mike. Tama, dapat huwag na magpadala ng mga kababaihan sa bandang matagal na nagkaroon ng malaking problema, lalo na sa rape. Sobrang nakakaawa po talaga. Tsaka sa tingin ko nga, dapat talaga yung sistema nung pagba-blacklist sa mga employer na ganyan, dapat maayos ng husto. If possible nga, yung buong pamilya ng ng rapist na yan, wag nang payagan na mag-hire pa ng Pilipino di ba? Yes. Sabi naman ni Arvin Inocencio, sana tutukan ng gobyerno natin ang kaso at bigyan din ng parusa yung gumawa. Sobra na yung pang-aabuso nila sa mga domestic worker. Amen. Hello, Ryan Grace, Monica Pascua. Hello. At okay. Ganon. Okay. Hindi ko na mabasahin na. Baka sabihin self-serving. Hello, good evening kay Michael Panglao. Kay Shakira, hello po live from Kuwait.
Shakira, siguro magaling tong sumaya. Magaling Sample, mag-waka-waka. Cynthia Gofredo Senyares Lim. Hello and thank you for joining us sa Facebook Live. Gary Apang Isidro, pabati naman asawa ko na si Sandra Isidro na nasa Al-Hasa Hafuf. Ano yun? Sa Saudi rin ba yun? I'm watching right now, sabi ni Bin Stukmol. Maganda dahil weekend na namin from Ministry of Defense in Jeddah, Saudi Arabia. Ay, good thing na niya. Oy, relax ha. Yung mga OFWs natin na nagde-day off, enjoy your rest day. Magpahinga at magpalakas muli ng katawan in preparation for another work week. Kaya happy higa sa mga nagde-day off. Sino pa, sister? Galing kay Ryan Grace. Hello po, Uy, maganda ka pa sa gabi, Miss Hannah. Sabi ni Ryan Grace, Monica. Maraming salamat. Pabati daw lahat ng Pinoy Wise Coordinator sa Singapore. Mula kay Ate Ellen Elecanal. Oy, si DJ Jenny, nakikinig sa atin ngayon. Malu Yagas from Riyadh is tuned in. Ganon din si Lynn Vedania Duque. Gandang gabi po. Madam Kay Sir Martin Bubis, magandang gabi po from UAE. Sorry, because of my braces. Ikaw kasi nagdadalaga naka-braces. Naging United Dahil Emirates dyan, Arab. batiin ko si Doc. Si Doc Rivera. Hello, Doc. Hello, Doc. Thank you. O yung question of the day natin again, ha? Mamaya, iisa-isahin na natin to. But, sige, tingnan na natin yung iba nilang sagot. Describe your employer in 3 words. Yan ang ating question of the day. Technically, it's not a question, it's a phrase. Pero dapat nyo pa rin sagutin. Question nga ba? Napaisip tuloy ako dun sa technicality. Pero anyway, yun po ang ating question of the day. QOTD. Describe your employer in 3 words. Parang Islam book lang, no? Oo, nabutan mo ba yun? What is love? Who is your crush? What is your motto in life? Pero yung sa akin nakatago pa. So pag nakita mo yung mga binabalikan sagot mo? ko yun, natatawa. Pero yung sa, what is your greatest dream? Parang something like that. And ang nakalagay ko dun, to travel around the world. Natutupad na, di ba? Ilang taong ka nun? Ang bata pa natin noon. Teenager? Mga 14. At least natutupad, di ba? Ako naman yung... Kaya lang may tanong dun. Ano? Anong Who is edad your crush? mo? No, not crush. Ilang taong ka mag-aasawa? At anong nakalagay sa sagot 35. mo? At ilang taong ka na? Lumagpas yata si forever. Naku po. Ako naman, yung slam book na unearth talaga. From the baul. Nakita ko almost every page kasi 'di ba meron dong your message para sa akin, 'di ba? Halos every page na lang. Roses are red, violets are blue. Sugar is sweet and so are you. Pero nakakatuwa, 'di ba? Nakakatuwa. Parang ngayon wala nang gumagawa. Meron pa ba? Online na ngayon eh. Dati nga nauso yung testy eh. 'Di ba? Nung Friendster pa lang. Yun yung parang online slam book. Pero ngayon nawala na kasi wala na ring Friendster. Anyway, ito po mamaya sasagutin na natin, babasahin na natin yung mga sagot ninyo sa question of the day. And sa amin pong pagbabalik, ang ating special guest na makakausap live mula sa South Korea. Abangan si Mr. Joel Baduli sa pagbabalik po ng Radyo OFW sa telebisyon. 8:41 PM ang ating oras. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed.
New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang Supremo ng Bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon. Izquierda! Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news, good vibes. Good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan. Joey Falcon at Pia Morato. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik po ang Radyo OFW sa telebisyon, dito po sa A-Tri-Media Broadcasting Network. Live na live pa rin po sa Cable TV Channel 7, as well as Facebook Live sa ating page, www.facebook.com/radyoofw. Kami po ang inyong mga lingkod, Hana Senyeres. Gemma Gumamela po. Marami tayong mga sagot dun sa question of the day natin. Describe your employer in 3 words. 3 words lang ha. And no bad words allowed. Baka ma-blip tayo. Ha? Ito, unahin natin sa positive. Si Lorena Santos, sabi niya, quite polite and generous. Yan ang magandang employer, di ba? Polite and generous. Ito namang sagot ni Jan 5. Sabi ko 3 words, hindi ba? Ito naman, tama naman yung sagot ni Jan sapagkat ang kanyang sagot, 3 words to describe your employer ay pauwiin na kami.
3 words nga naman. Pauwi na kami. Dadalaw yan sa atin pag uwi niya. Yes, please do. Isa din pala siyang PIBA admin. Ay, I see. Uy, welcome Tsaka maraming salamat sa ating PIBA admins. Thank you so much for your continuous support sa ating palatuntunan. Tunay na partners natin ang Pinoy Expats OFW Blog Awards. Alright, iba pa mga sagot natin sa ating question of the day. Ay Myla Barredo ng Hong Kong. Parang kagaya din. Caring, kagaya ko. 3 words yun. 3 words. Pasok. Napaka-creative natin yung mga viewers. Pasok na pasok Ito naman si Ate Esther Kiba Paderon. Yung boss ko ngayon, no words can describe her. Basta ang alam ko, super sa lahat ng bagay, wala akong masasabi. Hindi kasya sa 3 words ata yung masasabi ni Ate Esther. You're very blessed, ano? Yes. Nalaman natin yan yung na-interview natin siya. Si Maynalyn. My sir, thoughtful, generous, and kind. May madam, maarte, may pagkaburara, pero mabait. So, hiwalay si lalaking employer kay madam. Mas okay yung isa. Hindi kasi alam mo nangyayari dun sa iba, unfortunately, napupunta yung iba dun sa mga household kung saan si madam ay medyo selosa. Pinagseselosan si worker, di ba? Kesyo mas mabango ang mga Pilipina. Mas maayos. Sabi niya kasi burara. Ano ba yun? Pero ganun nga, ganun nga yung nangyayari minsan. The best thing to do, huwag niyo nang patulan, di ba? Yung mga madam. And pero laging nilang tatandaan, pumunta sila dun para magtrabaho. Yes. Pero ibang usapan na kung meron ng pagmamaltrato, Hindi na pwede yung ganyan. Sumbong nyo sa amin. Mga petty things, ini-ignore lang yun. Yes. Dinig sa kabila. Describe petty things. Yun pala major. May dito, sagot. Si Justino Andal. From Korea. Caring, kind, and adventurous. Adventurous? Anong klaseng pagka-adventurous? Yung tipong nagsa-skydiving, gano'n. Hindi, baka mahilig mag-travel, di ba? Minsan, maswerte yung mga kababayan natin, sinasama ng mga amo, di ba? Sa pag-travel. Yun, kagaya ni Ate Esther. Nalibot niya yung Europe. Nice. Sa una lang ako minalas, namaltrato ako ng todo. Runaway labas ko dahil nambubugbog. Pero mga sumunod na amo ko, awa ng Diyos, mabait na rin kahit paano. May madamot, may galante rin. Pero all in all, maayos ang trato sa akin. Thank God. Kahit gaano kahirap. Yan ang magandang sagot ni Emma Guevara Nisperos. 3 words naman yung pangalan niya Si Emma Guevara Nisperos. Salamat Salamat sa iyo, Emma. Sabi naman ni Melody Francisco, maganda, mataba, ouch, makulit. Pero enjoy naman, alam niya, ang tawag ko sa kanya. Parang ko dun sa mataba. Kailangan bang mag-gym or mag-yoga? Mag-zumba. Gemaline Comiso, sounds family? Yes, sounds family. Pakinggan ko nga yan kung makaka-relate ako. Ang kanyang employer daw ay kind, generous, and concerned sa lahat ng bagay. Correct naman, di ba? Si Yeye. Generous talaga. And concerned. Talaga namang concerned kung anong, di ba, na-witness natin yun, nung bumisita kasi kami. Kwento lang natin yung backgrounder sa Taiwan when we went to visit our chapter. Ay, in-invite kami nung former employer ni Sis Gemma dun sa kanyang place dahil may mga kwarto, 'di ba? And we saw firsthand how kind, how generous, and how concerned he really is. Kaya maswerte maswerte diba, si dapat Gemaline. nga magho-hotel pa tayo pero sinabi niya na ba't kailangan pa mag-hotel, ba't di na lang dun mag-stay. At the same time, nakapag-banding din kami, which is a good opportunity. Na-miss ka kasi niya ng husto. Kasi dati, si Gemma yung nag-work doon, ngayon yung sister naman niya. Para, di ba, may bonding nga. Tsaka talagang, I insist si Yeye na doon talaga magstay sa kanya. Thank you, Gemaline Comiso. Thank you for your answer.
Di ko mabasa yung pangalan niya kasi nakasulat sa Korean character. Aha. Sabi niya, yung employer namin, ginagawa kaming robot. Mas walang pahinga, ibig sabihin. Oy, pati ang robot po ha. Ang robot po ay nalolobat. Take note ha. Sinasaksak din yan, nire-recharge din ang baterya. More so, tayo mga tao. Bawal po hindi ako robot. Ano yung hugot natin? Hindi ako robot. Kailangan ko rin magpahinga. Oh. Si Claire Cornejor Gildia, sabi niya, alaga ko. Ay. Ano to? Maldita ba to? Sagot niya. Tiis lang. Yun ang bread and butter eh. Sabi naman ni Mercy Kwan, ang Vice President ng OFWF, si Taiwan Chapter. Considerate, generous, and talented. Uy, karamihan ng mga answers natin very positive. I'm very happy to hear that. Wala akong naririnig na mga balasub. Pero I'm sure meron din yan. But anyway, it's good yung ating mga viewers, karamihan sa kanila ay medyo positive naman. Which is very, very good. Si Rene Dakula, eto rin. 3 words, sabi ni Rene. Ayos ang sweldo. Oh, wow. Yun ang okay. Siguro may bonus yan lagi. Ayos ang sweldo. Kasi kay Yeye, laging may bonus eh. Christmas, Chinese New Year, ayun. Mid-Autumn Festival, lahat meron. Dapat lang naman ganun, no? Yung mga employers natin, di ba? Dahil malaking contribution. Ang isa pang na-experience ko kay Yeye, nung baguhan ako sa kanila, kumain kami sa 5-star hotel. And then parang dun sa Taiwan, may discrimination. Hindi ako binigyan nung waiter ng kumbaga hindi ako binigyan, ayaw niya akong paupuin. And then si Yeye, tinawag talaga yung manager. Pina-explain ba't ganun daw. Na nandun kami as guest, regardless of what, kung ano yung treatment niya kay Yeye, ganun din sa akin. Oh, that's good. Doon ko talaga sobrang halos naiyak nga ako nun eh. Kasi bihira yung concern na ganun. Oo naman. And unfortunately, meron pa rin kasi mga discrimination. I'm sure nafe-feel yan ng mga OFWs natin, They look down, minsan, sa yung mga Pilipino. May nakita nga tayong pinost sa Facebook, yung hindi siya pinapasok, nandun lang siya sa labas. Tapos yung mga boss niya kumakain. Nako. Yung very disturbing yung picture na yun. Hindi dapat ganun, Dapat equal, 'di ba? Yung treatment. Dahil lahat naman tayo tao, 'di ba? Ano pa yung mga sagot natin sa question of the day? At saka yung mga greetings natin dyan sa ating mga televiewers and online viewers. Mamaya makakausap na natin from South Korea. Inaayos lang natin yung ating linya. At makakausap natin na live via phone patch si Mr. Joel Badulis straight from South Korea. Okay? Kay Sir Bobby Aban, sabi niya good. Number 2, better. 3, best. Until it become the worst for not paying our salaries and end of service benefit. Oh. Suenan Catoras, sabi niya, they are all good. Kay Lorena nabasa mo na to, quiet, polite, and generous. Kay Sis Pet Tejero ng Hong Kong, mabait kasi di ako pinapagalitan. Okay sa pagkain na accommodation, pati work. That's good. Di masyadong makapagsalita at makaintindi ng English. Thank Kay you, Sir Pet. Lee din, 3. Mabait na employer. Mabait na employer. Okay, 3 words. Pasado. Keep on sending us your answers to our question of the day. Describe your employer in 3 words. We would like to know. Okay ba sila? Thumbs up?
Sabi O, naman hindi. ni Jacqueline Alvarado, good Mm. evening. I'm watching her in Taiwan. I thankful, super bait ng mga amo ko. Thanks God. Hello po sa family ko sa Bacolod City. Oh, thank goodness for that. Sa lahat ng mga napupunta dun sa mga maayos na employer. Ang daming naka-tune in from South Korea. Inaabangan na yung ating Inaabangan na Philcom. si Chairman. Philcom leader and advocate. Asan na ba si Chairman? Na-traffic ba yung linya? Siya daw tatawag eh. We're waiting on you, Mr. Joel Badulis, to call us para madinig na ng buong sambayanan ng South Korea ang inyong tinig. At maki-update tayo kung ano na nga ba, no? Ang happenings dyan sa South Korea. And while we're waiting, meron din tayong Hugot OFW today dahil araw-araw na rin natin to pinopost, ano? Sa ating Facebook page. Ito naman ay ang Hugot of the Day natin. HOT, di ba? Minsan, hindi ko na alam kung ATM ba ako o tao. O, di ba? ATM nga ba o tao? Maraming nakarelate dyan. Maraming nga nakarelate. Kasi minsan yung sinasabi ng mga OFW, tuwi na lang, puro padala na lang, puro padala. So, parang nagiging ATM daw sila. Mamaya makakausap natin ang ating special guest in a few minutes, after our commercial break. Pero bago tayo mag-break, ilan muna sa ating mga babatiin passes? Galing kay Lorna Meralpi, super understanding, supportive, and generous. Super understanding, supportive, and generous. Oh, very good. Ay, hindi kita marinig, sister. Si Migano Chris Flores, pa-shoutout from Dubai City. Dubai, hello. Kay Fabiliar Di Palco, pakibati naman po kami sa Warayan ng Lebanon. Aha. Oh, Lebanon. Mel Sebastian from Seoul. Tataski Ampuan. Nanonood po kami dito sa Hail. Sa Saudi. Hinahanap po dito yung kaninang nag-join. Nanonood daw siya from Bilibid. Ganun ba? Yes, ganun tayo na yung reach natin. Wow. Okay. Mamaya, hanapin natin. At yung iba pa nating mga greetings, yung mga check-ins natin, baka mahuli kayo sa flight, hanggang 9:30 lang tayo, bawal malate. Para umabot sa ating programa ang greetings namin sa inyo. Kung saan man kayo sa mundo, mapabilibid man, o mapa-Saudi o South Korea. At saka syempre pa yung ating mga sagot pa, no, dun sa question of the day. At yung iba sumasagot naman dun sa tanong natin kung dapat pang ipagpatuloy ang deployment or pagpapadala ng mga household service workers, lalong-lalo na dyan sa Middle East in light of what has happened there, no? Just yesterday, dun sa ating kababayan na pumanaw. So yan po marami kayong mga questions so dapat na i-share sa amin ng sagot. Magbabalik po tayo sa Radyo OFW at ating makakausap ng special guest natin from South Korea. Oras muna natin, 9:00 ng gabi. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network.
ang programang umaaksyon at mas maaasahan. Walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido, at sa bayang napapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay, sa anumang laban. Ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Langit, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa DZRJ 810 AM at A-Try TV sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Muli po nagbabalik ang Radyo OFW sa telebisyon, ang public service program para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga kwentuhan, mga issues, discussion ng iba't ibang mga balitang OFW. At syempre pa, bahagi po ng ating palatuntunan ang pag-update, ang pagko-connect natin sa ating mga OFWs mismo na nagtatrabaho sa ibang bansa. And today, we have South Korea. And we are fortunate dahil isa po sa mga Philcom leaders ng South Korea ang ating makakausap ngayong araw. At yan po ay si Mr. Joel Badulis, isa pong advocate, OFW po sa South Korea. Atin na po siyang kausapin. Magandang gabi, Mr. Joel Badulis. Hello? Hello, Mr. Joel. Ay, naku, naputol yata yung linya. Call po ulit. Okay. Alright, so habang hinahintay po natin yung linya. Oo. Ayan, calling na. Calling na natin si Mr. Joel Badulis. At marami na rin naka-standby, yung mga friends natin dyan. Of course, si Miss DJ Jenny Kim. Binabati din natin. Okay na ulit ang linya. Mr. Joel Badulis, hello, good evening. Hello, magandang gabi po sa inyo. Ganda naman ng boses. Pang ano din pang on-air talaga Kamusta po kayo? Mabuti naman po, maayos po. Alam mo, Joel, kanina pa nakabang yung mga fans mo dyan sa South Korea. Marami na nagme-message sa amin dito. Oo nga po nakikita ko rin po, nakaantabay din po ko sa inyo kanina. Ayun. So, kamusta po kayo? How is Mr. Joel Badulis? How is South Korea? So far, okay naman po. Mainit. Summer Mainit? po dito sa Korea. Okay. Di ba maulan dyan, kagaya dito? Okay naman po. Naku, how I wish umulan po kahit isang beses man lang. Pero mga 3 weeks na pong walang ambon Kung pwede lang pong mamahagi dyan, dahil sobra-sobra naman yung ulan namin dito sa Maynila. Oo nga po, balita ko umaapaw na dyan sa Pilipinas. Anong part po ng South Korea kayo nandun ngayon? Nasa Gyeonggi-do City po ako. Okay. Hindi ko mabigkas kaya hindi ko nauulitin. Ano po work nyo dyan? What's your... sa factory po. Factory worker. Sa quality controller po ako sa isang plastic injection company. Plastic injection company. I see. Yes. Oo. Kamusta naman po? Marami bang Pilipino nagtatrabaho sa inyong kumpanya? Ngayon po, nasa mga 13 po ang Pilipino at 4 po ang ibang lahi. I see. And how long have you been Bukod working sa Korean. Huh?
Sa Korea po o dito sa company namin? Well, sige, una sa Korea. Oh, I've been here working in Korea for 9 years and dito sa company 5 years. 9 years and 5 years. Okay. So matagal na rin pala. Opo. Oo, 9 Medyo years matagal na. na po. I see. Oo, at kayo po ay very active, I believe, sa Filipino community natin dyan sa South Korea. Marami bang mga Pinoy dyan? Marami, Base po sa talaan namin sa datos, nasa mga 40,000 po. 36,000 ang documented. Aha. Bukod pa po din yung mga undocumented. So yung mga undocumented. Wala pong datos Walang, syempre nga naman, paano natin malalaman yun? Opo, mahirap po silang bigyan ng datos. Pero estimate, nasa libo din. Ang estimate, Sobra po. Opo, siguro mga 10,000 din po. 10,000? I see. Or less. Medyo umunti po kasi medyo nagka-crackdown ngayon para sa mga undocumented employees. Aha. At kanina kong na-monitor mo, Joel, yung balita namin about yung minaltrato, ginahasa sa Saudi. Oo nga po. Diyan ba sa Korea, ano ba yung mga kalimitan na nagiging problema ng ating mga OFWs? Usually, dito sa Korea, wala naman pong gaanong ganyang mga krimen ba or krimen talaga. Oo. Kasi medyo meron siguro mga sexual harassment kasi last year meron ding mga programa na ginawa ang Migrant Center para sa mga kababaihan na magsabi sila kung sakaling nagkakaroon ng harassment sa kanilang kumpanya. Pero very minimal po yung cases na ganyan. So, ang karaniwan pong nagiging mga kaso dito is mga accident sa trabaho. Kasi karamihan po talaga sa Korea is more on factory. So, tinagurian nga po ito na dati 3D siya, dangerous, difficult, and dirty. So, ngayon dinagdagan na ng 4 na D, it's deadly. 4Ds na? Oo. So yun yung talagang iingatan nila. Kasi nga naman, sa factory, merong mga occupational hazards, di ba, Joel? Anya ka pa? Oo. Reconnecting tayo. Ngayon ko lang nalaman yun na meron palang mga ganun, na mga 4D, dati 3D. Hindi yung 3D na, yung sa technology. Pero nadagdag na nga daw yung isa pang D, which is deadly. Well, kasi nga maraming karamihan ay factory worker. But, then again, mabuti pa doon sa South Korea na wala gaanong mga exploitation, especially sexually, doon sa mga ating kababayan. Nasa linya na ulit si Joel. Hello, Joel. Hello po. Ayan. And you are part of the Filipino community. Anong particular organization po ninyo? Right now po, ako po ang vice-presidente ng Filipino Community in Siung. By the way, binabati ko po lahat ng mga taga-Siung sa aking lugar. Yan. I am the founder and the first president of the Filipino community in Siung. Ngayon po ako po ang vice-presidente. And at the same time, sa Seoul area, ako po ang chairman ng Sulyap Pinoy. This is the publication and the newsletter of the Filipino community, Filipino EPS Workers Association. Ito po yung mga empleyado na pinapadala ng gobyerno ng Pilipinas through government of Korea. Yung EPS, we call them, yes. Employment permit the employment system. permit system. Yan, Yes. So may publication pala kayo dyan. Yes, yun po yung tinatawag namin na Sulyap Pinoy. Yan po yung newsletter na which is meron po kaming distribution monthly. Ako po ang bagong chairman at yan po ay dinidistribute namin all around Korea sa mga community for free. For free? Yes. That's nice. At yung mga contributors din dyan, mga Pilipino? Yes, ang aming mga column writers, ang aming mga editor, mga layout artists, layout editor, mga cartoonists, lahat po yan ay Pilipino at lahat po sila ay mga volunteer. Wala po silang sahod. That's good. At least yung merong mga creative talents, nagkakaroon sila ng outlet, And it's good that they're doing it voluntarily. At least magkaroon sila ng outlet for their creativity, Yes, tama po yan. Aside from the publication, Joel, ano pa yung mga activities ng ating PhilCom dyan sa South Korea?
Last month, nagkaroon po ang aking pinakamamahal na FEWA, ang Filipino EPS Association. Nagkaroon po kami ng anniversary. Yan po ang ikasampung taon ng aming organisasyon. At bukod po dito, sa linggo po, itong sa linggo, magkakaroon po kami ng All for One, One for All. Wow. Ito po ay dadaluhan ng 5 malalaking community dito sa buong Korea. At magkakaroon po kami ng one day parang sport fest po. Oh, that's nice. Oh. Yes. Ano po ba? Yeah, go ahead. Ano pa po yung ano? Okay, at next month po, meron po kaming gaganapin na Shihung Got Talent. Ito po yung aking unang-unang community sa buong Korea, sa Shihung. Ito po ay season 2 na. So last year, nagkaroon po kami ng Shihung Got Talent. At ito po ang kauna-unahang talent search sa Korea na reality ba tawag ito? Basta Shihung Got Talent po. Season 2 na po siya at very successful po siya last year at kaya nagkaroon po kami ng season 2. Wow, that's good. Congratulations, ha? Ang dami nyo pala mga activities dyan, nakakatuwa. At saka... Opo, halos wala pong pahinga. Walang pahinga. Pero it's so fulfilling masaya naman, di ba? May fulfillment. Masaya po. Oo, that's good. Kasi through those activities, you also bring joy to the community, di ba? So, tama po, tama. Kami umahanga doon. At yung yung mga activities ninyo ay syempre welcome din na i-announce din yan, ano? Kasi meron tayong mga listeners din sa South Korea na maaring hindi pa naabot ng inyong mga Philcom groups. So, if you have any announcements, pwede po nating gawin yan dito, ano? Especially anything that can benefit the OFW community in Korea, yung mga ano ninyo, yung mga call for volunteers or whatever. Welcome po yan dito sa ating palatuntunan, ha? Just let us know. Okay po. Maganda po yan at makakarating po. Ay, napuputol yung linya. Ganun talaga, no? Hindi lang kasi sa EDSA may traffic pati sa online may traffic din. Babalikan natin si Joel, and I'm curious to know kung ano pa nga ba yung ibang mga activities nila dyan and yung iba pang mga ano nila, no? Yung mga upcoming na mga events para naman malaman natin kung ano yung mga what are the things that the OFW should look out for dyan sa South Korea. At si Sis Gemma ay papunta din dyan, iiwanan niya ako dito. Pero may mission naman siya, di ba? May mission naman si Sis Gemma at siya nga ay dadalaw dyan sa South Korea. Pwede namang i-announce, sis? Wag muna daw. Oo, pero yun nga, sana matuloy. Sana daw matuloy. Hinihintay na lang ang ilang mga requirements. Oo. Syempre kasama dyan yung PMRW ni Miss... ang DON pala. Ang DON, ang Development Action Network for Women. So, abangan niyo po yung announcement, ha. Yun yung sinasabi ko na live broadcast from South Korea para malaman natin mismo kung ano yung happenings dyan. Mr. Joel Badulis. Hello po. Hello. Oo, sabi ko hindi lang sa EDSA may traffic, pati yung sa Vibe traffic. Marami pong tumatawag, nagko-congratulate. Ay, yes, oo. Tumatawag pala sa'yo. Hindi nila alam na on-air pa. Yeah. And by the way, ma'am, I would like to congratulate your radio station. One month na po kayo yesterday, di ba? Yes, that's right. Yan. Pinapabati po kayo ni Miss Judy Kim at ng buong taga South Korea. Oy, thank you very much. Alam mo, partner talaga natin, si Miss Jenny Kim as our overseas correspondent. At siya nga yung nag-refer sa inyo. We're so happy na at least on air ay nag-meet tayo and very soon, hopefully in person na. Sige po. Meron ka bang balak dalawin ko po kayo. Oo, may balak ka bang umuwi anytime soon? Actually, kauwi ko lang po 2 weeks ago. Hindi mo sayang. Pero okay na rin, di ba? Para talagang overseas call lang dating. Oo nga po. Alam mo, Joel, palagi namin tinatanong dun sa mga OFWs na nakakausap namin kung sila ba ay merong exit strategy. Kung pinaghahandaan mo ba, ikaw being an OFW for already 9 years, do you already have a plan kung kailan ka magpo-for good dito sa Pilipinas? At anong plano mo?
Super ma'am, ang pag tayo mga OFW talaga, yung karamihan dito sa atin kasi lalo dito sa bansang Korea, merong age limit po dito hanggang 38 lang. 38? So dapat mo talaga pagplanuhan. And unfortunately, isang taon na lang natitira sa akin because I'm 37. At talagang na-reveal mo yung age mo. So kailangan talagang kailangan talagang pagplanuhan So syempre hindi po tayo lagi nating itatanim sa isip natin na hindi po tayo permanente dito sa bansang Korea o kahit sa bansa man kayo naroon. So talagang darating yung panahon at yung oras na babalik tayo sa ating bayang Sinilangan. So, 38 is the age limit is parang masyadong bata pa yun para maging age limit? Factory kasi pag factory may... That's why nagkaroon po ng nagkaroon po ng ng follow-up ang ating ambassador, our Excellency Raul S. Hernandez, na gawing 45 years old yung age limit for the EPS workers. I see. Oo. Pero hindi pa po siya approved. Oo. So ano pa lang yan, ongoing pa lang yung talks? It's a proposal po siya from the Philippines. Oo. Kasi nga dito ang... Sana kung susuportahan ito ng mga ibang sending countries, kagaya ng mga Bangladesh, Thailand, Indonesia, siguro baka bigyan ng chance ng Korea. Pero so far, ang alam ko po ay Pilipinas pa lang ang nag-propose nito para maiwasan din kasi yung mga TNT, yung mga undocumented. Correct. Taasan ang age limit for the EPS workers. Kasi dito sa Pilipinas, ang sinisigaw natin, abilidad, hindi edad, di ba? So, I think that should also be something that can be considered by the foreign employers. Kasi nga naman, karamihan ng ating mga workers, magaling pa rin naman, may abilidad pa rin naman, even beyond 38 years old. And there's a lot of employers na they still want to get their employees kahit na may edad na, pero no chance. So yun yung mahirap. So ayaw nilang magpalit ng empleyado kasi biyasa na to sa kanila, matagal na nagtrabaho sa kanila to, pero napipilitan yung employer na gawing TNT siya. Sige, wag ka na kukunin na kita. Dahil magaling talaga magtrabaho yung Pilipino. So isang paraan din yon na naisip ng gobyerno ng Pilipinas para ma-lessen yung mga nagra-run away, yung mga nagiging TNT. Oo. At saka siguro kung may clamor din coming from the employers, that can be a push factor, para kung sakasakali makatupad yung ganyang klaseng extension ng age limit. Oo. So, 9 years, sa 9 years mo na pagtatrabaho, dyan lang ba yun sa Korea? Or have you experienced? Doon lang talaga? So ano yung mga naging adjustments mo? Na ikaw ba yung naka-experience ng culture shock? O yung mga ganun ba? Although, syempre, Korea is still in Asia, hindi naman ganun ka, But still, meron hindi pa rin siya ganun kalayo. Oo, pero meron pa rin difference, sigurado. So, ano ba yung mga experience pa rin mo? Po. Usually, number one, syempre, klima. Maninibago tayo sa klima kasi may winter sila, 4 seasons sila, di ba? So, tayo talagang sanay tayo ng hot and hotter. Correct. Tama. Sanay tayo sa klimang ganyan. So, dito, meron silang cold, may winter, may spring, may fall. So, tapos pangalawa, syempre, yung mga ugali ng mga Korean, syempre, hindi mo maaalis dyan yung mga discrimination. Ang qualification kasi nila for EPS is at least high school graduate. So, ang tingin nila minsan sa mga taga-Pilipinas ay high school graduate lang. So, minsan sumasagot din ako na I'm not just a pizza pedal or pizza delivery guy in the Philippines. Minsan sumasagot din. So, kailangan din, pinagtatanggol mo din yung pagkatao mo. Huwag mo hayaan na maging ganun kababa yung tingin nila sa'yo. O di kaya hiritan mo na di ba? Joel, hiritan mo na, I may just be a high school graduate, but I speak better English than you. Hindi kasi di ba maraming umuwi dito, pumupunta dito na mga Koreans sa Pilipinas, only to learn how to speak English. Nagkaroon ng sinabi nga nila nagkaroon ng Korean invasion dito sa Pilipinas kasi ang dami na. Biglang naglipa na din yung mga Korean restaurant, yung mga Korean grocery because there's a market for it, 'di ba?
Pero dyan ba Sobrang dami. Kahit pumunta ka ng... Yes, go ahead. Go ahead. Kahit pumunta ka ng Baguio, parang wala ka sa Baguio. Oo. Pumunta ka ng Boracay, parang wala ka sa Boracay. Most of them are Koreans. Yes, that's right. Oo. Pero, ibig sabihin na dyan ba talaga hindi masyadong fluent sa English? Yung mga, mga locals? Siguro po nung pagdating ko, by year 2007, 2006, ganyan, napaka-minimal po ng mga taong na-meet ko marunong mag-English. But right now, most of my Korean friends they really can speak English well. Much better than me. Dito ba nag-aral sa Pilipinas yan? Meron din po. Meron din? Meron din po mga nag-aral sa Pilipinas. And some of them are my students. So nagtuturo ka rin? Yes, ma'am. Kaya medyo hindi po ako nagkaroon ng cultural shock dito sa Korea because when I was in the Philippines, my boss is a Korean. I was working in a Korean company. I am working as Korean language teacher. Oh, I see. Oo. Kaya medyo na-acclimatize o medyo nasanay ka na dun sa sa culture nila, no? At kailangan kong ipakita sa mga estudyante ko na kaya niyong mabuhay sa Korea kasi teacher nga po ako. Nagtuturo ako ng mga Pilipino na nag-aaral ng Korean language bago sila makapunta ng bansang Korea. So kailangan ituro ko sa kanila kung ano ang kultura, kung ano ang dadatnan ninyo sa Korea. Ikaw ba ay marunong na rin mag-Korean? Yes. Fluent ka na rin? Medyo po. Kasi tinatanong ni Sis Gemma paano daw sabihin ng I love you. Ano yun ulit? Sarangheyo. Ay, naririnig natin yan kay Sandara. Tapos maririnig niyo po kay Inday Badiday dati, Saranghamnida. Yun, Saranghamnida. That is, yun ang mas formal. Yes, it's Saranghamnida. Yun pala. So alam na ni Sis Gemma kung anong sasabihin niya kay New York. Well, meron pa bang mga announcements dyan na Mr. Joel Badulas? Alam niyo kasi hanggang 9:30 lang yung show natin. Baka meron kang gustong ipahabol na info or any announcement. Okay, sige po. Gusto ko lang pong ipaalam sa mga nakikinig po at iparinig po sa kanila na suportahan niyo po yung aming pinakamalaking proyekto ng FEWA. That is the Sulyap Pinoy, yung aming newsletter. Napaka-informative po ng aming newsletter na to. Lahat po ng boses at mga kaalaman ng mga new information ay nandito po. Ito po ay pinamamahagi namin sa buong Korea. So kung meron po mga community na nakikinig ngayon, pwede po kayo makipag-ugnayan sa Filipino EPS Workers Association at papadalan po namin kayo ng copy ng aming Sulyap Pinoy. At gusto ko rin pong i-promote yung aming isang proyekto ng FEWA. Tinatawag po namin ito na Balik Tanaw. Okay. Ito pong aming Balik Tanaw project. Ito po ay nangungulekta po kami ng mga barya. Yung mga butal po na mga barya, yan po ay iniipon namin from different communities at ibinibili po namin yan ng computer set at pinapadala namin sa mga less fortunate schools sa Pilipinas. Wow. So far, naka-10 computer set na po kami na pinadala sa Pilipinas at marami na pong estudyante at school ang aming natulungan sa aming proyektong Balik Tanaw. That's wonderful. Yan. So kung meron po kayo mga bariyang na natira dyan sa inyong mga bulsa o alkansya, pwede nyo pong ipadala sa amin. At pwede rin po buo. Pwede rin. Mas maganda. Ayan. Minsan po kasi may nagpapadala po ng $100, $50. Nilalagay nila sa alkansya. So that's really wonderful. I really love that project kasi nakakatulong kayo dito, no? Sa mga nangangailangan. So how can they contact you in case na sila ay interesado? Pwede ko pong ibigay ang aking email. It's sulyapinoy2016@gmail.com. Ganon din po ang aking telephone number sa mga gusto pong humingi ng mga advice. Kung may mga problema po kayo sa mga employer, I'm very willing po na tumawag sa mga employer ninyo bilang translator. At medyo may alam din po tayo sa batas ng mga laborers. Tumutulong po ako sa mga gustong magpa-release sa mga inaabuso, sa mga minamaltrato, sa mga ganyan. So ang aking pong telephone number ay 010-3220-4404.
Isa kang tunay na public servant, Joel, at kami humahanga sa'yo. Ang ganda-ganda ng mga projects mo dyan. And we're very fortunate to have you as our on-air guest via phone patch tonight. And thank you also kay Miss Jenny Kim for giving us this opportunity na makipag-connect sa'yo. Maraming salamat. Thank you very much, Joel. And I hope that we will get to talk to you again soon. Anytime bukas ang programang Radyo OFW para sa inyo. Okay po. Salamat, Miss Hannah and Miss Gemma. Maraming salamat. How do you say goodbye again sa Korean? Okay, salamat po. Sa Korean. Ha? Annyeonghi kaseyo. Ay, annyeonghi kaseyo. Kamsahamnida. Thank you is kamsahamnida. Oh, ayun. Sige, magle-lesson kami sa'yo para matuto kami ng Korean. Thank you very much, Joel. God bless. Yeah, kamsahamnida. Annyeonghi kaseyo. Sugashasumnida. Kamsamnida. Ayun. Okay, thank you. God bless. Alright, inyo pong narinig si Mr. Joel Badulis. Nakaka-enjoy siyang kausap, napaka-warm and friendly. Talaga namang binigay niya pa yung number niya, para doon sa mga OFW sa Kuwait. Should you ever find yourself in distress, handang-handa si Joel. Korea. Sorry. Sabi mo Kuwait. Korea pala. Ibang K naman yun. But anyway, yun po. Thank you very much kay Mr. Joel Badulis. Thank you very much also to Mr. Jenny Kim. Ipahabol lang natin ibang mga greetings. We have about 2 to 3 minutes in our show. Pasensya na po kanina yung live streaming natin medyo naputol because of our Facebook Live. Gumban Roy, Jeffrey Castillo Vicente, si Leirda Colipat Calio. Si Sid Katibog may message siya sa inbox natin. Bukas namin ibibigay yung update sa'yo. Antay-antay lang po. Alright. Pakibati naman na po Edgar Capus from Tagoytoy. Pakibati naman po Princess Joy at Diane na Joy Casimiro. Marami pa po Nicolas, ito Jeline, I'm watching from Bagong Bayan, Libis, Quezon City. Alright, si Jeffrey Castillo Vicente sabi niya, galing ni Sir Joel. Magaling talaga. We were also impressed sa mga na-share niya sa amin dito. Freddy Alberto, hi po sa lahat. Mike Karangan, watching from Patikul, Sulu. Wow! Shout out. Thank you so much. Hello po sa lahat ng OFW Phil Smile, sabi ni Audi Arimas. Idol, Von Labor Lorenzo. Sherwin Bautista from Taiwan. Good evening pala dyan sa Taiwan. Rose Belenten, Llames, watching from Athens, Greece. May bucket list. Dumadami yung bucket list. Ayan, si Datu Bugna. Dati 3D ngayon 4D na, sabi ni Renz. Etna Rolf Renz Bakal. Mahina daw yung audio. Uy, pasensya na po Alright, wala na po tayong oras sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much for always tuning in and for engaging and answering our question of the day and for all your comments. Lahat po ng mga nanunood, nakikinig sa atin. Maraming salamat po and I hope everyone will have a very good weekend. Enjoy the weekend with your family and have plenty of rest po, Kami po yung magbabalik araw po ng Lunes dito po sa Radyo OFW sa telebisyon. Maraming salamat at kami po ang inyong mga lingkod dito po sa Radyo OFW. Ako po si Hannah Senyeres. Ako po si Gemma Gumamela. Salamat po and happy weekend. Kami po magpapaalam pansamantala at magbabalik po sa Lunes ang Radyo OFW sa telebisyon. Happy weekend! A Tri Media Pro Incorporated.